Imagine this, isang wheeled armored vehicle na bigla na lang huminto sa kalsada o sa tabing dagat. Sa loob ng 20 seconds, bumubuga na ito ng 155mm shells 8 hanggang 9 rounds kada minuto. Robotic arms ang nagluluwad ng mabibigat na bala nang walang pawis ang crew. Tapos, bago pa makareact ang kalaban, shoot and scoot na agad lilipat sa bagong posisyon sa loob ng 50 seconds. Nakakakilabot parang lupa at dagat ay sumasabog sa lakas ng artillery. Iyan ang eksaktong nakita sa viral video ng K9MH mula Hanwha Aerospace, ang latest wheeled 155mm self-propelled howitzer na galing South Korea. Grabe, parang sci-fi pero totoong-totoo at handa na para sa export. Ngayon, tanong ng maraming defense enthusiasts at patriots, pwede kaya to sa Philippine Army? Lalo na't may approved requirement tayo para sa additional 12 units ng wheeled 155mm self-propelled howitzer sa ilalim ng RE-Horizon 3 modernization program. Tara, pag-usapan natin ng buo at detalyado mula background ng weapon, derivatives nito, hanggang sa kung bakit pwedeng-pwede itong maging susunod na powerhouse ng ating Army Artillery Regiment. Hindi bagong-bago ang K9 platform. Dinisenyo ito noong late 90s ng South Korea para sa kanilang sariling hukbo. Unang naging operational noong 1999 bilang K9 Thunder, isang tracked 155mm, 52 caliber self-propelled howitzer na mabilis na naging isa sa pinakamahusay sa mundo. Core firepower nito, maximum range na 40 kilometers gamit standard high explosive, HE, shells, umaabot pa sa 60 hanggang 70 kilometro kapag gumamit ng rocket-assisted o extended range precision-guided munitions, PGM. Rate of fire, sa burst mode, 6 hanggang 8 rounds per minute, at sustained fire na matagal dahil sa advanced cooling system. Ano ang nagpapahiwalay sa K9? Full automation. May robotic autoloader na naghahandle ng mabibigat na 155mm shells at propellant charges. Crew lang na 4 hanggang 5 soldiers, sa K9A2, pababa pa sa 3. May shoot and scoot capability fire ka, tapos lilipat agad para iwasan ang counter battery fire mula sa radar ng kalaban. Mobility, top speed na 67 km/h sa track version, at operational range na 360 plus km. Proven na ito sa iba't ibang klima at terrain mula sa snowy mountains ng Korea hanggang sa export customers. Hindi lang teorya, maraming bansa na ang nagtitiwala rito dahil sa reliability at cost-effectiveness. Ang K9 ay hindi tumigil sa orihinal na bersyon. Nag-evolve ito ng mabilis. K9A1 upgraded fire control system, better electronics, at mas mataas na survivability. K9A2 ang pinakabago sa track line. May composite rubber tracks, lighter by 2 tons, mas advanced autoloader, at paired sa K10 ammunition resupply vehicle na automatic na nagre-reload ng bala habang nasa field. Ito ang nagbibigay ng tunay na sustained firepower sa mahabang labanan. Exports at licensed variants. Dito talaga nagiging global phenomenon. Turkey T-155 Fertina, 300 plus units. Poland Crab, K9 chassis plus Polish turret, 200 plus units. India K9 Vajra T, 100 plus units na may local production. Australia AS9 Huntsman. At marami pa sa Europe, Norway, Finland, Estonia, Romania, at iba pa. Kahit sa United States, si Hanwha Defense USA ay aktibong nagpo-propose ng K9 variants para sa US Army programs, kasama ang plano para sa production base sa Alabama at malaking ammunition plant sa Arkansas. Ito ang nagpapakita na mature na ang tech, hindi prototype, kundi combat-ready at NATO-compatible. At ngayon, dumating na ang K9MH, K9 Mobile Howitzer, ang wheeled variant na inilunsad kamakailan. Nakamount ito sa 8x8 truck chassis, halimbawa, Czech Tatra Force o katulad, na may armored cab para sa crew. Ang turret, direktang galing sa K9A2, parehong powerful 155mm CN98 gun, 52 caliber, may option pa para sa 58 caliber barrel na mas mahaba at mas malayo ang abot. Key specs ng K9MH.
Rate of fire, 8 hanggang 9 rounds per minute, may full autoloader. Onboard ammo, 40 rounds plus propellant. First round out, 20 seconds pagkatapos huminto. Shoot and scoot, umalis sa posisyon sa mas mababa sa 50 seconds. Range, 40 km plus standard, 60 hanggang 70 km plus with wrap o PGM. Crew, 2 hanggang 3 lang sa protected cabin. Mas magaan at mas mabilis sa kalsada kumpara sa tracked versions, perfect para sa archipelago logistics. Production nagsimula na noong 2025, testing early 2026. Ito ang direktang sagot ni Hanwha sa mga army na kailangan ng high mobility nang hindi nawawala ang K9 class firepower. Rival ito sa sikat na Caesar ng France, pero mas rooted sa proven K9 tech. Sa kasalukuyan, meron na tayong 12 units ng Atmos 2,155mm wheeled SPH mula Israel, Elbit, Soltam. Na i-deliver noong 2021 hanggang 2022 at aktibo na sa training at operational tasking. Ito ang unang modern SPH natin wheeled sa 6x6 chassis, 155mm, at PGM ready na. Pero kulang pa talaga. Sa ilalim ng revised AFP Modernization Program, ReHorizon 3, na approved noong January 2024 na may estimated $34 billion budget sa loob ng 10 years, may specific project, 155mm self-propelled howitzer, PGM ready, acquisition. Quantity, additional 12 units plus munitions, integrated logistics support, ILS, training, at iba pa. Purpose, para bumuo ng 2nd Field Artillery Battalion sa Army Artillery Regiment. Status, approved at kasama sa priority list. May usapan pa tungkol sa balanced mix ng artillery, wheeled, towed, at tracked, depende sa terrain at logistics ng Pilipinas. Bakit kailangan natin ito? Dahil sa territorial defense, lalo na sa West Philippine Sea at exclusive economic zone. Sa archipelago tayo, kailangan ng mabilis na ma-deploy na artillery na maaaring pumunta sa Luzon, Visayas, o Mindanao ng madali. Wheeled SPH ang ideal, mas fuel efficient sa roads, mas madaling i-transport via C-130 o landing ships, at hindi masyadong nakakasira sa infrastruktura. Ang Philippine Army ay patuloy na nag-i-evaluate ng options para sa additional SPH. May plano rin silang i-elevate ang artillery regiment into isang full artillery command na may integrated air defense. Pwede kaya ang K9MH sa Philippine Army? Definitely yes. Oo, pwedeng-pwede at posibleng isa sa pinakamagandang fit. Una, will dito exact match sa ating preference. Katulad ng Atmos, pero mas advanced ang automation at firepower. Mas mabilis ang rate of fire, mas kakaunti ang crew, less manpower strain, at superior shoot and scoot capability na kritikal laban sa modern threats tulad ng drones o enemy counterfire. Ikalawa, proven at mature ang base technology. 25 plus years ng K9 experience, na may daan-daang units na operational sa iba't ibang bansa. Hindi tulad ng bagong-bago na sistema, mababa ang technical risk. Compatible din ito sa NATO standard 155mm ammo, kasama ang precision-guided munitions na plano rin nating dagdagan, may 100 plus PGM rounds na para sa Atmos. Ikatlo, cost-effective at strategic benefits. Ang K9 series ay kilala sa affordability kumpara sa pure Western options. May potential para sa technology transfer, local assembly, at offsets katulad ng ginawa nila sa US, India, at Romania. Pwedeng magbigay ito ng jobs, maintenance capabilities, at kahit ammo production sa Pilipinas. Logistics. Madaling i-integrate dahil may existing wheeled SPH na tayo. Sa WPS scenarios, ang K9MH ay magbibigay ng rapid, precise, at survivable fire support. Isipin nyo, 24 na wheeled 155mm SPH total, 12 Atmos plus 12 K9MH, na may robotic loading at long-range precision. Magiging mas credible ang ating deterrent. Perfect din para sa coastal defense at support sa infantry brigade sa scattered islands. May conside rations din syempre, bagong wheeled variant, kaya kailangan ng though rough testing at evaluation. Pero dahil rooted ito sa battle-proven K9A2, mababa ang risk.
Pwede ring i-mix sa existing systems para sa balanced mix na binabanggit ng Army. Sa huli, ang K9MH ay hindi lang dagdag na howitzer, ito ay leap forward sa ating artillery modernization. Habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, kailangan natin ng mga sistema na mabilis, malakas, at mahirap i-neutralize. Ang K9MH ay eksaktong tumutugon sa ating requirement para sa additional 12 wheeled 155mm SPH. Kung magiging parte ito ng Re-Horizon 3, magiging malaking hakbang ito para sa Philippine Army. Mabuhay ang ating mga sundalo, mabuhay ang AFP modernization, at mabuhay ang Pilipinas. Ano sa tingin nyo, kababayan? Pwede ba talaga ang K9MH? O may iba pang options na mas gusto nyo? I-comment nyo sa baba. Sana nakatulong itong detalyadong narrative para mas maunawaan natin ang potensyal nito.